walang Pilipino na abogado na kinuha si dating Pangulong Duterte na magtatanggol sa kanya bilang Defense Counsel diyan sa ICC. Bakit kaya? Si Salvador Medaldea, acting lawyer lang, pero papalitan na rin ng mga abogado na international lawyer. Papalitan ni British Israeli national na si Nicholas Copeland ba yan? Copeland ba? Ang tawag yata. Anyway, kung ano, hindi ko sigurado kung ano tunay na pangalan. Puti. White lawyer. Ayan. So, before, ang daming nagbo-volunteer ng mga abogado na ipagtatanggol nila sa Duterte. Okay? Pero hanggang salita lang. Parang wala naman tiwala sa kanila si Duterte. Di ba, dami nagbo-volunteer sa kanyang lawyer. Nakapaligid sa kanya, dami. Nung nandito. Pero ngayon, mayroon pang isang abogado nagpunta mismo doon sa Netherlands, sa ICC, nagbo-volunteer at nagpakilalang abogado, hindi naman ni-recognize ng ICC. Yun naman pala, hindi rin siya kukunin ni Duterte. Kaya ang nangyari, ano ha? Kaya balita ko, luhaan na umalis. Hindi ko alam kung saan punta. Baka nagtatago na naman. Alam na kung sino yun. Nagpunta ron, ang tagal na nawawala, hinahanap ng Kongreso. Nagpunta bigla ron at nag-volunteer na siya daw abogado ni Duterte. Hindi naman siya pinapasok ng ICC at hindi siya ni-recognize. Ay naman pala, wala naman siya sa listahan ni Duterte na magiging tagapagtanggol niya. At sa halip, nasabi ni Duterte ro, imuwi na lang yung mga Pilipino nandun na mga nakapaligid sa kanya, abogado. Kahit si Sara, pinapauwi na ni Digong eh. Di ba inamin na ni Vice President Sara Duterte? Tuwi daw sila makikita ba't nandito ka pa? Umuwi ka na, ano ginagawa mo rito? Ayan. Sabi naman ni Sara, nandun siya dahil siya nakikipag-meeting doon sa mga pwedeng abogado na mga dayuhan. Mga international lawyer ang kinukuha. Ayan. So, anong mangyayari ngayon sa mga maiingay na abogado nagbo-volunteer? Like Harry Roque. Ayan, binanggit na natin. Nag-volunteer talaga siya. Nagpunta siya doon. At yung iba pa, yung mga abogadong politiko dito sa Pilipinas na maiingay, na matibay daw ang kaso ni Duterte, kaya daw ipaglaban ito, willing daw silang ipagtanggol ito, willing silang maging abogado. Ang masakit dito, hindi naman pala sila kukunin. Kaya ang tanong, wala bang tiwala ang mga Duterte sa mga Filipino lawyer? Bakit hindi ni isa? Si Medaldea nga ay acting lang, tatanggalin na at papalitan ng iba. So, international lawyer ang pinagkakatiwalaan ng mga Duterte para ipagtanggol doon sa gagawing trial na magsisimula officially by September 23, kung di ako nagkakamali, ngayong taon ito. So, 6 months after ng pre-trial, 6 months after ang actual na trial. Mga puti, mga dayuhang abogado ang manananggol. Kaya si Roque ay naglulupasay. Balita ko, naiyak pa raw dahil napahiya siya eh. Isipin mo, nagpunta ron, nag-volunteer, hindi naman tinanggap. Tapos ngayon, hindi na malaman saan siya pupunta. Hindi naman siya uwi ng Pilipinas. Baka nagtatago na naman yan. Pero pinakamaganda niya, Harry Roque, umuwi ka na lang dito. Harapin mo yung Quadcom, harapin mo yung mga kaso mo sa Department of Justice, mas okay pa. Ngayon, kung umalis ka na dyan sa Netherlands, saan ka nagpunta? Magtatago ka na naman. Ganun ba? Well, so, yun ang matindi. Kung yung mismo mga Filipino lawyer ay hindi kinuha ng dating Pangulo bilang tagapagtanggol niya, ay anong yan? Hanggang dito lang kayo. Hanggang local lang kayo. Hindi pala pwede sa international. Kasi kung hindi ka naman ni-recognize ng ICC, kahit gaano kagaling mo, baliwala. Kung hindi ka naman nirekomenda ni Duterte bilang kanyang defense counsel, kahit anong galing mo, baliwala rin. Yan ang nangyari doon sa mga atat na maging abogado at magbo-volunteer pa. Naloko na. Nagkalaglaga na. Si Roque, ang tingin ko nga, nilaglag pa nga ni Sara Duterte. Ay, hindi siya kinuha. Hindi siya abogado ni former president. Ginanon eh. Sabi nga ni Sara, balita ko nga, nag-a-apply pa ng asylum, political asylum. Nireject din naman. Paano ka naman magiging political asylum doon? Hindi ka nga abogado ni Duterte. Pangalawa, wala namang political harassment sa Pilipinas. Legitimate naman yung kanyang kasong kinakaharap dahil mayroong investigation ng PAO, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Qualified Human Trafficking, may related sa POGO. Ito daw si Duterte, ito daw si Roque.
At yun naman sa Quadcom, tinatanong lang siya kung saan galing ang kanyang kayamanan. Bakit siya biglang yumaman ng mga panahon yun? Aba, hindi na siya nagpakita. So, hindi political harassment yun. Kaya nga sabi ng Malacanang, walang political harassment. Nagtago lang siya, natakot lang siya, na hindi mo alam kung anong kinatatakutan. Ayun. Tapos ngayon, hindi naman siya nagkaroon ng asylum. But sa China, baka hindi rin siya makakuha ng political asylum sa China kasi hindi rin nakikita ng China siguro na mayroong harassment dito sa kanya. Ayan ang mabigat. Alam niyo yung asylum, normal lang yan sa isang Pilipino nag-a-apply sa ibang bansa kung saan man. Kung ma-justify mo na merong political harassment o napanganib ang buhay mo rito, hindi naman mapanganib ang buhay nila dito eh. Sila naman ho yung gumawa ng iskapo na pagtakas o pag-alis ng hindi ho malaman kung anong tunay na dahilan. Ayan, okay? So, lako, mahaba pang usapan ito. Ang mahalaga, tuloy ang buhay. Mga OFW, congratulations, balita ko napakalaki ng remittance nyo. Nag-increase ang billion dollars remittance ng mga Pilipino. Hindi na apektuhan ng remittance ng Pilipino. Good yan. Tourism, malakas pa rin. Foreign policy, independent foreign policy, paninindigan sa West Philippine Sea, national internal security, paninindigan pa rin ni Pangulong Marcos, Department of National Defense, AFP at Coast Guard, lahat yan. At Law Enforcement Agency ginagawa ang trabaho under President Marcos. Ayan po, nasasapawan lang nitong kainitan na medyo lumalamig na, pero siyempre hindi naman ho talaga tuloy mawawala yan. Pag nag-umpisa na yung trial, din natin malalaman. Ito, mainit na pinag-uusapan. Natabunan na nga ng bahaga yung impeachment against Sara Duterte, pero ang latest report para sa inyong kaalaman, nagkaroon na ng inspeksyon ng isang araw ang Senado at Kongreso para ho doon sa mga kwarto at gagawin na pansamantalang opisina ng mga prosecutor, ng mga testigo na hawak ng prosecutors sa umpisa na kung kailan mag-umpisa ang trial. So handang-handa na po ang Kongreso, ang Senado at mga opisina nila para sa trial against Sara Duterte. Tingnan natin kung kailan gagawin yan. So magkakasabay tulad ng aking mga sinabi doon sa nakaraang video, posibleng magkasabay ang trial. Impeachment trial against Sara. Court trial sa crime against humanity against Duterte, former president, sa ICC. So, history nga po ito. Mag-ama, former president at incumbent vice president, parehong sa trial. Sasalang, magkakasabay pa more or less, at magkaiba. Impeachment, administrative yan, at yun namang isa ay court, criminal. Isang issue yan, yung kasong yan. So, history talaga itong nangyaring ito. Kasi kung September yung actual trial kay Digong Duterte sa ICC, ito naman kay Sara, magre-resume daw ang Congress ng June 2, pero hindi naman mag-uumpisa ang trial. Malamang sa July or August pa. So, August, September, magkakasabay nga hanggang October. So, itong third at fourth quarter ng taong ito, ang pag-uusapan pa rin ay mag-amang Duterte. Impeachment at saka court trial sa mag-ama. Yan po yung pag-uusapan itong incoming third at fourth quarter ng taon. Yung sa ICC, baka maraming taon ang abuti noon. Pero itong impeachment, ilang ano lang ito? Mga ilang linggo, ilang buwan lang, tapos na po yung impeachment ni Sara. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Ang dami nating aabangan. Diyan lang po kayo at manatiling magbabantay, magbabalita, magbibigay ako ng analysis at opinion. Interpretation sa nangyayari. Yan naman ang layunin natin. Maging tuloy tayo. Lahat tayo entitled sa opinion. Respeto lang. Anong opinion ko rito, irespeto nyo. Opinion nyo, irespeto ko. Walang personalan, walang harassment, walang takutan, walang pagbabanta, walang kung ano. Ang mahalaga ay malaya tayo sa pagbibigay ng mga opinion at analysis sa mga nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. After all, lahat tayo ay Pilipino. Please like, share, at subscribe kung hindi pa sa aking mga channel. Mike Abe Opinions, yung isa, at ito, MA Pinoy TV.